Ang caption ganito, maraming kapulisan nakatambay malapit sa Templo Sentral ng Iglesia ni Cristo na pawang malayo sa lugar ng pagdadausan ng SONA. So ako na-attract ako na, grabe, bakit maraming pulis ngayon na na-deploy sa INC Central Church and Headquarters? Oh, pakinggan muna natin itong sinasabi nitong nag-post, ha? Breaking news, Iglesia ni Cristo Templo Central na paliligidan ng napakaraming kapulisan. Anong meron at diyan kayo nagtatambay, mga sir? Napakalayo po ng pagdadausan ng SONA ng Pangulo sa inyong lugar na tinatambayan at nakatatawag pansin, ano? Yung pong lugar na Kulyat, Quezon City, yan po ay may mga ilang daang metro lang ang dayo sa Templo Central, ay nandun sila at patuloy na dumadami. At panoodin nyo ang video clip nito at tayo pumunta doon para silipin kung anong ganap sa kanila. Ito po ang video. As of 11:43 p.m. ng Sunday, July 26, ibig sabihin ay mamaya lang July 27 na, pinasyalan natin yung Kulyat, Quezon City. Ayan, umigot ulit tayo. At gaya nga ng inyong nakikita, magkabilaan na may mga pulis ng truck. At meron na naman dumagdag. Oh, isang bus na naman ng PNP. Ayan, kararating lang. At isa na namang truck. Alam niyo po ba mga kaibigan kung gaano kalayo itong lugar na ito sa pagdadausan ng SONA? Kung hindi po ako nagkakamali ay kulang-kulang 9 kilometers away. 9. So ganun po kalayo yung lugar na ito. At ang lugar po na ito ay may ilang daang metro lang. Ibig sabihin ay wala pang 1 kilometro ang layo dito sa Templo Central. Ito po ay lugar ng Quezon City, Kulyat. So, bakit dito? Di ba? Ayan, ang dami nila. May mga dumarating pa. Anong meron? Mga sir, bakit dito ay nagtitipon? Wala po dito ang SONA. Di po ba? Ayan, kumikilos na sila. So, monitoring lang tayo mga kaibigan, mga kapatid. Siyempre, ang mata ng agila ay hindi palaging kailangan laging alerto. Diba? Ayan, videoan lang natin sila. Parang gusto ko interviewin eh. So, ayan kararating. Ito yung dalawang kararating lang na mobile uli, Ayan, kararating lang na dalawang mobile. Kasabay niya yung isang bus kanina, itong bus na ito. Tsaka ang daming mga pulis dito. Bakit? Bakit dito sila nagtatatambay? Anong meron? Di ba? Ito yung mga truck ng kapulisan. Ayan. Anong meron? Meron pa sa kabila. Ayan truck din ng pulis yan. Sa video po na napanood ninyo, yan po ay around 11:43 p.m. nung kunan natin, July 26, 2026. Iinikutan natin yung lugar na yan dahil sa meron tayong nakuhang intel na dyan sila ay nagtatatambay. So ano meron? Di ba? Ang layo-layo ng lugar kung saan idadaos ang SONA ng Pangulo. At isa pa, ang kapulisan ay hindi biro sa bilang. 20,800 plus na kapulisan ang i-deploy. Diba? Ilang milyon ang gastos para lang sa SONA na yan. Hindi po ba nababahala ang ating mga kapulisan na yung mga iniwan nilang lugar kung saan sila ay nakadistino ay mapapabayaan? Hindi po ba laganap ang mga tao ngayon na talagang lumalakas ang loob para gawin ang kanilang masasamang balak sa mga taong naghahanap buhay ng patas? Ngayon, nakatatawag pansin mga kaibigan. Okay. So, sinerch ko sa Google, kung totoo ba na maraming kapulisan na deploy. Dito ang tanong ko ganito. Is it true that hundreds of policemen are deployed at Iglesia ni Cristo Central Temple and Church in connection with President SONA? Ang sagot is yes. It is true. So itong sinasabi ng nag-post na ito is confirmed sa Google. It is true that a significant police
presence and strict coordination are focused around the area of the Iglesia ni Cristo Central Office and Central Temple along Commonwealth Avenue in Quezon City in connection with President Marcos State of the Nation Address SONA. The deployment is due to the overlapping of major events in the exact same vicinity. So, all in all, aabot ng mga more or less 20 to 20,000 policemen ang na-deploy sa araw na ito. Yun nga, ang sinabi is, ang INC Central Temple and Central Office is around 9 kilometers away from Batasang Pambansa. Kaya diniployan lahat yan ng mga polis. So, bakit deployan? I don't know ito, nababasa ko lang mga comments na natatakot ba ang gobyerno na baka biglang mag-surprise rally na naman ang Iglesia ni Cristo? Ito, taon-taon naman nilang ginagawa. 112 founding anniversary nila. Parang pasasalamat ng Iglesia ni Cristo kung mayroon man silang gagawin is related sa kanilang founding anniversary. Hindi naman siguro related doon sa suna ng Pangulo. Nagkataon lang. So, sana mapayapa ang lahat na hindi maantala ang celebration ng ating kapatiran sa iglesia at hindi rin mabahala, hindi rin mapornada ang sona ng Pangulo. So, mamayang hapon na ang sona ng Pangulo. Anong oras ba? Alas 3 magsisimula. So, manonood ba kayo? Ako, hindi ako manonood sa sona ng Pangulo dahil state of no accomplishment lang yan. Puro salita lang yan, walang gawa. Ibigay na naman ng maraming pangako si Pangulong Marcos Jr. Kagaya ng mga nagdaang SONA. Titingnan niyo po yung mga nagdaang State of the Nation addresses, no? Karang 4. Puro pangako. No? At itong mga pangako ito, alam naman natin na napapako. So sa aking palagay, kung meron man siyang dapat baguhin dito sa penultimate na SONA, ito yung kakalima bago yung huli. Kasi yung next na SONA, yun na yung huli. So, ang nakikita ko sanang pagbabago na maggawin niya dito is instead of mangako, ay magbigay siya ng solusyon sa mga problema ng taong bayan. Napakarami kasing problema sa ngayon, JD, ng tao. Kung i-enumerate mo yung mga top national concerns, makikita mo, no, una, sasabihin ng tao, korupsyon, lalong-lalo na sa flood control. Nandiyan yung issue about the presyo ng pagkain, inflation, trabaho, kahirapan, krimen at illegal na drogas, agrikultura, no, edukasyon, presyo ng gasolina. So kumbaga, yan yung mga Jade, yan yung mga gut level na mga problema, no, issues ng taong bayan na dapat sanang i-address ni Pangulong Marcos Jr. Not in terms of giving promises, but in terms of providing solutions dun sa mga problema. Kasi alam mo, Jade, the President has barely 2 years left in his term. So, kung mangangako pa rin siya ngayon, kagaya nung ginawa niya ng mga nakaraang SONA, kulang na siya sa panahon. Kung tutuparin man niya yung mga pangako, alam naman natin na napapako eh. But kung supposing siseryosohin niya, tutuparin niya, kulang na siya sa oras. So, instead of giving promises, what he needs to do really is to provide solutions to the Filipino people.